Ito ang guest check system na gagawin mo. First, it comes in 3 pages, okay? Original, second page, third page. Alam ko siya itong first page. Yan ang itsura, okay? Cosmo bar, blah, blah, blah. You have the box, and then you have that column there. And then you have notice the yung guest check number, okay? Second page, ito yung may mga perforations na sinasabi ko sa'yo. If you notice, each perforation is individually numbered. Okay, katulad niyan, 001. Alright, balik natin. And then, the third page is basically just a copy of the first page. Okay, importante. All numbered. Now, syempre, pag you have that printed, isang set siya nakaganyan, di ba? Tapos, remember I told you, normally, this is gummed sa ilalim or stapled sa ilalim. For example, nakaganon. Diba? Back. Okay. So, ngayon, sa ilalim bumubukas ito. Ganyan. Sa ilalim bumubukas. Ganon. Okay? Ngayon, pagka may order ka, susulatan mo yung first box muna. Kunyari, for example, 1 beer. Okay? Ano ba nasulat ko? Anyway. So, pagkasulat niyan, dapat, syempre, tatagos dun sa ilalim, di ba? Kailangan carbonized yan or may carbon paper ka. Tapos, ang gagawin mo, gagawin ng waiter, kukunin niya ito, pupunitin niya, dadalhin niya ngayon yan, ito, dun sa production department. Kung sa bar, sa bar pupunta yon, di ba? Tapos yan, itong piece na ito, magiging inventaryo ng bar. So, kung may isang beer lang siya doon, at isang beer ang kapalit, dapat zero balance siya. So, mamomonitor mo. Okay? Yan ang style niya. Ngayon, balik tayo dito. Kunyari, nag-out na ito. Kunyari lang, kunyari, umorder pa na isa. Ano ba mga pulutan ngayon doon? Sisig. Okay. So, technically, susulat din doon sa kabila. Susulat din sa kabila. So, ang gagawin mo ngayon, kaya nga perforated dyan, pupunitin ngayon ng waiter yan. Pupunta ngayon ito, itong sisig, pupunta ngayon, ito na yung pinaka-order stub, hindi na order slip. Order stub. Pupunta na ngayon to sa kusina. Ang kusina, kung iisa lang yung sisig nila doon, magsi-zero out sila, dahil ito yung kapalit sa pagdating na inventory nila. Ngayon mag-out na, kunyari. Ito, may iiwan sa kahan. Naka-assign ngayon yan doon sa kahera kung anong pigeonhole table assignment niya. So, mag-out na kunyari ito. Hopefully, meron na kayong Omron na pag pinrint mo, automatic na yan, total niya na yan. Ngayon, habang wala pa, pwede nang manuhin ng kahera yan, di ba? Kunyari, ang beer mo, kunyari, 30. Ang sisig mo, another 30. So, 60, di ba? Plus sales tax, plus service charge. Kaya mo ng tag-6 yan, di lalabas, 72. Out na ngayon, di ba? Naka-out na ngayon yan. Diretso na ngayon dun sa kliyente to. Babayaran ng kliyente, ito, distribution, original. The original copy goes to the client. Yung mga unused order stub dito, kasi ang pwedeng kapalit ng produkto sa bawat departamento yan, di ba? So, itong unused na products, unused na order stub, kailangan kakancelin ng kahera yan. Cancel out. Para hindi na magamit. Okay? Distribution, ganyan. Naka-attach yung unused order stubs at saka yung final price na supposedly nag-print din yung presyo doon, so ma-audit yung kahera. Okay? Bago nga pala, at the start of the shift, kada waiter, i-issuehan mo ng ganito. Okay? Numbered. Kunyari, si Daji, bibigay mo sa kanya from 001 to say 0010. Diba? So, alam mo ngayon, kung kanino na itong mga guest check na ito. Kasi pag nagamit itong mga order stub na ito, na hindi nabayaran sa kahera, alam mo, nagkaroon ng magic. Okay? Again, first copy goes to the client.
the unused order stubs, and of course, na may total din dapat dyan, yun yung mapupunta sa kahera. Alright? Any questions? Next, sa susunod na yan, may bayad na.